Our guest speaker have been together as a couple since their college days at TUP Manila. They have been married to each other for the past 26 years and have been blessed with 3 children, namely JC, CJ, and Jaja. In the secular field, our brother in Christ works as a sales specialist. As a servant of the Lord, he has been called to the ministry, and now he is now an OJT pastor and head of the One-Liner Ministry. His wife, on the other hand, is a very much involved in the WJ ministry. She was formerly a Saturday good news teacher who taught and reached out the street kids so they would get to know Jesus. Aside from this, our sister in Christ also successfully passed the competency assessment by TESDA and holds a certificate for NC2, an entry point to the bread and pastry making industry. At present, she is an entrepreneur baker. Together, this husband and wife team is now the steward of several businesses entrusted to them by the Lord, which includes Purple Ritz Cakes and Goodies and Taritz Mango Blast Station. Ladies, we give you Brother Edward and Sister Rita Navarro. Ayun, magandang hapon po sa lahat po ng mga kananayan. Ano ba gagawin natin dito, Ate Rita? Good afternoon po. Shoutout muna tayo, Mami. Kamusta Shoutout muna tayo. Bati Okay, muna kami, ha? kakamustahin ko po muna yung aking masipag na anak na ngayon po ay nagbabantay sa aming shop, si Ate CJ. At ganun din po si Kuya Dudut at si Kuya Jaja na ngayon po nandito sa church. Shoutout din po pala sa aking WJ family, sa aming ministry head na si Pastor Ramel. Good afternoon at sa aking group na si Ate Dang at si Ate May Paraon. Good afternoon po sa ating lahat. Yan, at wow, shoutout po sa lahat po ng mga kananayan. Ayoko naman pong banggitin na especially po Cluster 7 dahil po dyan po kami galing, no? Yes. Pero ganun pa man din po sa lahat po ng cluster. Shoutout po sa bawat isa. Ate Presi, alam ko nandiyan ka. Hindi ko lang nakikita ang mga video. Ate Presi, magandang hapon sa'yo. Kay Ate Ruby, kanina Mami, nag-message siya. Si Ate Ruby Villanueva, yan. Si Kuya Ariel, yan. Yes, Ate Ruby. Yan. Sa mga hindi ko pa nabati po, pakidala na lang po ako ng GCash. May oras pa po. Hindi, joke lang po. No? At Mami, ano ba mangyayari sa atin ngayong hapon na to? Ano ba pag-uusapan natin? Ngayong hapon na to, pag-uusapan po natin is yung ating Resipera. Ano ulit? Resipera. Resiperas. Pagka-pera, nabubulol ako eh. Yan. Huwag mo ko ng pera. Resipera. Yes, Resipera po ang ating pag-usapan napakataba ng utak ng mga ladies talaga no, pagdating sa pera. No? So, paano ba? Okay, sino nagyaya sa inyo nito? Na-invite ako ni Ate Lot Senyales. Thank you, Ate Lot, for the privilege na mag-share daw ako ng aking recipe na ngayon ay pinagkakitaan ko. Naisip ko po agad yung yema cake. Kaway-kaway naman po dyan sa mga baker na katulad ko po. So, Pwede ka po bang malaman yung mga baker? Thumbs up lang po kayo. Thumbs up po. Wala nagta-thumbs up, hindi ko nakikita. No? Pero paano ba, hindi ko malaman kung maganda po ang aming sound dito. No? Sa iba po, hindi po maganda yung sound. Pero I do believe po sa iba naman po maganda po yung sound. Pero paano ba, Mami, nagsimula tong yema cake? Yan. Bago natin ipalabas yung video. Yan. Paano ba nagsimula tong yema cake? Kasi year 2012, may nag-invite po sa akin na mag-aaral daw po kami ng baking. Kaya kaway-kaway po din sa mga baker na katulad ko po. And then, that time po, ang yema cake, hindi pa po kilala sa market. Kaya nung nag-aaral ako, nag-try po akong gumawa. Actually, marami pong testing akong ginawa. Marami po akong trial and errors. Marami akong pre-taste. Lalo na po dun sa mga estudyante ko. Mga taga-gentry. May pre-taste po dito, yan. Yung mga estudyante ko dyan, sila po yung aking pinag-pre-taste. Talagang, doon po, marami pong, before po ako nag-aral po ako sa recipe na to, marami po akong trial and error. Challenges. Yes. Yeah, marami akong changes. Hindi naman
nagdagdag bawas po ako sa recipe. Mm. Kasi kung iisipin niyo po, marami pong recipe sa sa market, sa YouTube, 'di ba? Nakikita niyo. Pero pag ginawa niyo, hindi niyo po na-achieve yung lasa na gusto niyo. Ako po kasi yung ginawa ko, yung nagbe-bake ako, depende po sa lasa ng gusto ko. At the same time, dun po sa nakakatikim. That time po nakatikim sa akin yung mga bata. Kaya yung masarap po panlasa ng mga bata, napakataas po So, ng Mami standard. Papa, napakita na natin yung kung Yes, paano mo opo. ginagawa yung yema Kaya cake. po ngayon po, meron po akong video na papakita na kung paano po gumawa ng yam cake. Yan, excited na po ba kayo mapanood ang yema cake? So today gagawa tayo ng yema cake, but first handa muna natin yung mga ingredients na gagamitin. For the base cake or chiffon cake, gagamit tayo ng cake flour, white sugar, salt, egg, oil, cream of tartar, and baking powder. For the yema icing, gagamit naman tayo ng evaporated milk, condensed milk, butter, egg, white sugar, salt, and vanilla extract. Gagamit din tayo ng cheese for the toppings. Ang unang gagawin natin bago mag-bake is preheat yung oven and lagyan ng parchment paper yung baking pans. Gagamit tayo ng 8x8 na square pan at 9-inch na circle pan. Pero bago mag-bake, kailangan muna natin ayusin yung mga gagamiting ingredients para diretso gamit na lang. Ang tawag doon is mise en place. May tatlong hati ng mixture ang chiffon cake, which is dry, wet, and meringue mixture. So, para sa dry ingredients, kailangan natin ng 2.5 cup of cake flour, 4 cups sugar, 1 tablespoon baking powder, and 1/2 teaspoon salt. As for the wet ingredients, kailangan naman natin ng 1/2 cup of oil, 8 pieces egg yolks, and 2/3 cup of water. Kapag naghihiwalay ng egg yolk sa egg white, dapat i-make sure na hindi mapubutas yung egg yolk habang makasama yung egg white. Kasi yung egg white gagamitin para sa meringue mixture mamaya. If natuluan ng egg yolk yung egg white, hindi siya alsa habang may mixer, which is pwede maging cause ng pagka-feel ng chiffon cake. Lastly, the meringue ingredients, which is composed of 1 teaspoon cream of tartar, 1/2 cup white sugar, and 8 pieces egg whites. The first step is to mix all the dry ingredients together. Sieve the cake flour in a large bowl, tas after mag-sieve, i-add directly yung other dry ingredients. For the second step, i-mix lang din lahat ng wet ingredients. As for the third step, i-mix mo yung dry and wet ingredients. As for this one, kailangan lang mahalo sila maigi, pero hindi gaano hahaluin kasi baka ma-overmix naman ng flour. For the next step naman, gagawa naman ng meringue. Ilalagay sa mixer bowl yung egg whites and i-move for a while. Pwede din gumamit ng wire whisk at hand mixer if walang electric stand mixer. Once medyo nagbubble na yung egg whites, pwede na maglagay ng cream of tartar. Kapag nahalo na yung cream of tartar sa egg whites, pwede nang magdagdag ng white sugar pero gradually lang.
okay naman lang if pag tinaas mo yung handle ay nagkaroon siyang stiff fit katulad na tinasang video. Or isa pang pwedeng gawin kapag mag-check is kapag binaliktad mo yung bowl tas walang natapon, ibig sabihin nun, okay na siya. After gumawa ng murang, pagkasamahin na yung wet and dry ingredients sa murang mixture. Kapag hinalo yung batter, dapat cut and fold method. Hindi siya pwede basta-basta dapat haluin. Kasi kapag binasta mo lang, mawawala yung honey sa mixture which can cause failure sa pagpapaalsa while binibake sa loob ng oven. After mix, next step is ilalagay na sa lined bake pans na nilagyan ng parchment papers kanina. Bago ipasok sa oven, itap muna yung pan para matanggal yung bubbles and ma-spread evenly sa baking pan yung cake mixture. After that, ipasok na sa oven and bake for 15 to 30 minutes. While nagbe-bake yung cake, gagawin na yung icing. Gagamit tayo ng double boiler technique. Mag-iinit muna ng tubig. As for the icing, madali lang naman siya gawin kasi pagkasama-samahin mo lang lahat ng mixture sa isang bowl at haluin. Once mahalo na lahat, pwede na iluto sa double broiler. Mas advisable ang double broiler para maiwasan pagkasunog ng icing. Pero pwede rin naman i-direct heat basta babantayan maigi. Habang nagluluto ng icing, huwag kalimutan yung cake na nasa oven. Kapag iti-check yung cake, gagamit ng toothpick or manipis na stick at itutusok sa cake. If pagtanggal mo at medyo tubig-tubig pa yung nasa stick, hindi pa pwede ilabas sa oven. Pero if katulad ng nasa stick na to, okay na siya at pwede na ilabas. Once tinanggal sa oven, kailangan tanggalin agad sa baking pan ng cake. Pagkatanggal sa pan, tanggalin yung parchment paper. Tapos palamigin muna for a while yung cake kasi hindi pwedeng mainit yung cake kapag naglalagay ng icing. As for the icing, kailangan rin siya palamigin. Kapag yung icing mo is medyo matubig, leave mo pa siya lutuin sa double boiler para mamuo pa ng konti. Kapag kasi matubig, messy yung pag-spread ng sauce. Pero if nasobra naman sa pagkaluto at namuo, pwede mo dagdagan ng evap milk yung icing at haluin maigi until maging smooth sila. Once lumamig na both icing at yung cake, pwede yan silang i-decorate. Kapag naglalagay ng icing, hindi mo siya basta-basta ibubuhos lang. Kailangan mo mag-scoop muna ng icing tsaka mo ilagay sa taas ng cake. Tsaka mo siya isi-spread sa buong cake. After mo i-spread yung icing sa cake, pwede ka na maglagay ng toppings like cheese, chocolate sauce, or caramel sauce.
Yan, pambihira. Ito po yung yema cake ni Ate Rita at paano ba? Di ako lang po ang titikim nito. Pwede ba tikman to, Mami? Pwede. Pwede ba kahit na mataas ang sugar ko? No? At Minsan lang paano? naman eh. Pwede. Hindi naman siya gano'ng matamis. Hindi napakasarap po at sa mga nanonood po, pasensya na po kayo at ako lang po ang makakatikim nito. Yan, at habang tinitikman ko po ito, Mami, ano ba ang paano ba to? Paano ba ang naging puhunan mo, no? Huwag po kayong tumingin dito, makinig po kay Ate Rita, no? Magkano ba naging puhunan mo at pwede mo bang ikwento sa kanila yung naging challenges o kung ano man. Ako na-excite na ako, sandali lang. Sige po, makinig muna po kayo sa kanya. Okay, yung recipe po pala, remind ko, ay available po yan na kay Ate Lot Cañales na po at ipo-forward na lang daw po sa mga core. Doon sa recipe po, with costing na po yun, and then meron din po siyang, ito po yema cake. Yung recipe ko, meron din pong ube, chocolate. Kaya yung chipon po yun. Doon lang naman po tayo magbabago sa flavor. Kaya available po yun. Kaya mga kananayan, ay pwede niyo po siyang gawing business. Hindi lang pong yema cake. Chocolate at ano rin po yan. Ube. Yun po. Ano po ba? Tanong madad, magkano Paano ka ba? Hindi, yung paano? kita? Kita. Wala ka Yung naman i-intry ka sa akin. Kumikita ba tayo Yung dito? kita, actually, laki kita eh. Hindi siya inchik eh. Laki kita niya kasi kalahati po. Kalahati po yung... Talaga? Yes. Kalahati yung kita. Nasa yung kinita ngayon? Actually, di ba, that time, napang down ko po siya ng kotse ko. Talaga? Yung kinita ko. Kasi wala pa akong kotse, ang hirap po mag-deliver eh. Yun po, yung isa po yung sa mga na-invest ko. Yung kotse ko po. Yun po, yun po bukod po sa pera, meron din po akong naging puhunan. Yung nga hindi lang pera, kundi meron dapat din po puhunan. Ito po yung sipag, tiyaga, determinasyon, at syempre yung pasensya po. Kaya sabi ko, tinatanong ko diyan kung sino yung mga kapwa ko baker eh. Kasi talagang kailangan niyo po ng maraming pasensya. Dahil alam niyo naman po, ang pagbe-bake ay daming hugasin, daming likpitin, di ba? Pero yung nakakapagbigay sa iyo ng saya is yung makita mo na yung niluto o ang iyong binik maraming nasarapan, maraming bumabalik-balik na mga kliyente. Yan, katulad nila Ate Ruby, nakatikim na po yan ng yema cake. At higit sa lahat po, nire-refer po nila kayo sa makakilala nila. Kasi nalaman nila na yung ginawa mo is flavor of love, with love, di ba? Kaya po, yan po yung nagbigay po sa akin ng satisfaction na makita ko po na yung mga kliyente ko na satisfied din. Alam mo, Mami, kahit ako na-satisfy ngayon. Mukhang ang dami nag-chat dito, patikim daw, papunta na raw dito yung inaanak mo, sabi ni Ate Darlene, no? The best yema cake. Opo, masarap po talaga siya, pero hindi ko po kayang ubusin. Pero, alam mo, Mami, na ko yung words na satisfaction. At syempre, kanina po, pinakita po natin yung ating resipera. Pero sa pagkakataon nito, meron din pong sinabi ang ating Panginoon na patungkol po sa satisfaction. Let me share this word po. In John 6:35 po, ito po ang ating verse na pag-uusapan po. No? Sabi po diyan, then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. Whoever believes in me will never be thirsty. Alam mo, Mami, no? Kapag pinag-uusapan natin tong John 6:35, meron pong kausap ang ating Panginoon Jesucristo dito. That's why He declared na ang sinabi niya po dito, I am the bread of life. Sa Tagalog nga po, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. At kapag titignan po natin to, Ate Rita, no, Mami, ang lahat daw na lumalapit, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, no, hindi magugutom kailanman. Ang sumasampalataya, tunay na hindi mahuhaw kailanman. At syempre, kapag titignan po natin to, we will not take this as literally. We will take this as spiritually. Puso po ang gagamitin natin. At kapag, Mami, kapag pinag-usapan ba sinabi na I am, ano ba ang masasabi mo? Actually, Dad, naalala ko nung nag-aral tayo, di ba? Pag opening pa lang ng klase,
sasabihin ng teacher, oh, magpakilala kayo. Ang unang sasabihin nyo daw ay, I am, kaya I am, Rita Isip. Yung word na I am is, yung nagpapakilala ang Panginoong Jesus. So, alam mo, sa Book of John, alam naman po ng iba dito, no? Sa mga nakapagbasa na po, 7 beses po na binanggit ng ating Panginoon na salitang I am. Tunay, sabi nga ni Ate Rita, no, nagpapakilala ang ating Panginoong Jesucristo. At ito po ang kauna-unahang pagpapakilala niya. And he said, I am the bread of life. Yung pagpapakilala niya na kung saan na sinasabi niya na, kapatid, hindi ako mahirap mahalin. Hindi ako mahirap hanapin. Available palagi ang ating Panginoong Jesucristo, alam niya. Hindi ako mahirap ispelengin kung sakasakalin nalilito kayo. Panginoon ang ating tinapay na nagbibigay ng buhay. Sa totoo lang, kapag titignan ko to, Mami, di ba? Hindi niya sinabi dito, I am the yema cake of your life. No? I mean, sa totoo lang po, kanina, ilang minuto yung inano natin yung video, 12 minutes. Ano siya, mahirap gawin. Pero alam niyo po, kapag pagkapakikinggan po natin ang binanggit ng ating Panginoong Jesucristo, simple pero napaka-importante. I am the bread of life. At kapag titignan po natin ang ating pinag-uusapan, sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo na ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay, na kung saan man hindi para dito sa mundong ito, kundi sa panghabang buhay. Alam niyo po, itong Book of John, and when I say Book of John, I mean specific po sa chapter 6. No? Meron po ako nabasa dito na hindi ko siya maintindihan nung una, Mami. Sabi po dun sa John chapter 6, verse 12 to 13. Sabi po diyan, meron pong istorya sa Bible na kung saan po ito po yung binanggit ng ating Panginoon. Sabi po diyan, when they had all had enough to eat, he said to his disciples, again, this is Jesus Christ saying to the disciples. Sabi po diyan, gather the pieces that are left over, let nothing be wasted. So in verse 13, sabi po dito, no, ito po yung ginawa ng ating mga disipulo. Ang sabi po diyan, so they gathered them and filled 12 baskets with pieces of the 5 loaves left over by those who had eaten. Ito po yung verse 13. So kapag titignan po natin dito, meron pong inutos ang ating Panginoon na sinunod ng ating mga disipulo, and very, very specific. Filled 12 basket of 5 barley loaves. Alam niyo po, ito pong pinag-uusapan natin, itong tinapay ng buhay, Mami, no? At itong buong chapter 6 na to, para po makita po natin yung konteksto ng ating pinag-uusapan. Ito po ay patungkol po sa lahat ng mga, patungkol po sa pagpapakain niya ng 5,000. Yan. In chapter 1, Mami, verse 6, and chapter 6 pa rin tayo, nakakabulol po yung yema cake, pasensya na po kayo tabi mo nga yung yema cake, no? In chapter 6 verse 1 to 15, this talks about Jesus feeding the 5,000. Natatanda mo ba to, Terita? Yes, oo. Kinakanta nga yun ng mga bata. Lakasan mo boses mo, baka hindi tayo marinig. Hindi, wag na, baka umulan. Diba, nagbigay ng 5 Tinapay. tinapay at 2 isda yung bata. Yan. So ito po yung istorya ng kung saan po pinakain po ng ating Panginoong Jesucristo ang 5,000 katao. Hindi pa po kasama ang mga kababaihan. So nasusulat po yun. So yung pong binasa natin kanina, yung verse 12 and 13, dito po siya napapaloob. At kapag titignan po natin, ito po yung continuation ng istorya ng feeding of the 5,000. It talks about Jesus walking on the water. Ito yung paglalakad ng ating Panginoong Jesucristo sa tubig na makikita po natin sa verse 16 up to 24. At yung kanina pong binasa po natin, the verse 35, it talks about Jesus, the bread of life. Kaya kapag titignan po natin ang chapter 6, it talks about the bread. It talks about yung tinapay. Yung sabi ko kanina, yung John chapter 6 verse 35, napapalood po yan saying, yung
whole verse na yun from 25 to 59, pinag-usapan po doon kung paano naging tinapay ng buhay ang ating Panginoon. So kapag titignan po natin to, let's talk about po yung yung Jesus walking on the water para po makita po natin yung pinag-usapan kanina natin na yung verse 12 and 13 na nag-gather po ang ating Panginoon. Inutusan po ng ating Panginoon ang mga disipulo na mag-gather ng 12 basket na meron pong 5 tinapay. So ano ba yung relasyon dun sa walking on the water? Kukuhanan ko po ng konting verse po in verse 17. Ito po yung istorya. So just remember po, dumampot na po ng 12 basket ang ating mga disipulo. And in verse 17, sabi po dito, where they got into a boat and set off across the lake for Capernaum. Ako po naniniwala po ako na dala-dala nila mami yung 12 basket. So yun yung nangyayari dito. Nung sumampa sila sa barko, dala-dala nila yung 12 basket. So ano yung importansya ng 12 basket na mayroong 5 laman ng tinapay? Tuloy po natin. So by now it was dark and Jesus had not yet joined them. So madalit salita po, sinabihan po ng ating Panginoong Jesucristo na lumayag na kayong mag-isa papunta dun sa laot at ako pupunta muna sa bundok para magdasal. And sundan po natin in verse 18. Sige po, basahin po natin dyan. And in verse 18, ito na yung naranasan nila, mami. A strong wind was blowing and the water grew rough. So kapag titingnan natin, ano na ba nakikita mo sitwasyon nila dito? Merong problema. Oo. May disaster. Meron silang sitwasyon na kung saan hindi nila inaasahan. And at this time, letting you know po, hindi po nila kasama ang ating Panginoon. At kapag titignan po natin spiritually ang ating buhay, di ba? Kapag nakakaranas na tayo, mami, ng dagok ng buhay, di ba? Parang iiyak ka yata. Wala mo lang iyakan dito, no? Di ba? Talaga nga naman na isipin natin na hindi lang alon, eh. Di ba? Sabi dito, waters grew rough. Ano to? Yung strong wind was blowing. matinding hangin, matinding hampas ng alon ng dagat. At alam naman natin na itong mga disipulo na to, ang unang nilang trabaho, ibig sabihin ng kanilang profession by that time, they were all fishermen, di ba? And sanay sila. Sanay, alam nila. Pero and yet, na-experience nila to. At kapag pinagpatuloy po natin sa verse 19, tingnan natin ang reaction nila. When they had rowed about 3 or 4 miles, mga 7 to 9 kilometers na po to from the shore, they saw Jesus approaching the walking on the water and they were frightened. Natakot. May takot pa rin eh. No? Kahit, di ba, mga fisherman na sila, pero nakakaramdam pa rin sila ng Parang Kristiyano. Diba? I mean, di ba? Minsan titignan natin na alam natin na meron tayong Kristo. Pero dumarating sa buhay natin, natatakot din po tayo. Ang ganda ng kanta kanina, mami, di ba, yung Still, di ba? Ang ganda ng kanta kanina, talaga nga naman kahit anong mangyari, pangawakan natin ang salita ng ating Panginoon. Napakasarap isipin po na kahit na pumalawot tayo na malayo-malayo, matakot man tayo katulad ng mga disipulo, alam natin na kasama natin ang Panginoon. At ito po yung katunayan na kasama natin ang Panginoon. Ito yung nakikita ko na pinag-uusapan nating na bread of life. Let me come to that point. In verse 20, sabi po dito, but he said to them, this is now Jesus Christ saying to them, it is I. Don't be afraid. It is I. Ako ito. Minsan naisip natin na pinababayaan na tayo ng Panginoon dahil patong-patong na sa sitwasyon. And I preached last Sunday, sabi ko nga doon, God is still in control. Gusto niya alalahanin natin yung magandang bagay na ginawa niya sa buhay natin, sa bawat isa sa atin. Sa ating buhay, mami, di ba? I mean, how many years na tayo bilang mag-asawa, how many years na tayo sa ministeryo. Maraming pagpapala, ups and downs, pero alam natin na kasama natin ng Panginoon.
And now, what is the essence of that verse yung kanina sa 12 and 13? Gusto po ng Panginoon na alalahanin natin yung ginawa niyang kabutihan sa buhay. Nung sinabi niya na gather kung ano man natira, no? Alam niyo po kapag titingnan natin, kapag sinasabi niya ng Panginoon na it is I. Let me be specific dito po sa sinabi ng Panginoon, di ba? It is I. Ako ito. Yeah. Alam niyo po, alam mo mami, yung 12 basket. Siyempre, it is a symbol, no, for the 12 disciples, no, for the 12 tribes. Marami yan eh. Pero kapag titingnan mo, di ba, pinag-uusapan natin kanina, merong ginawa ang Panginoon para sa bawat Kristiyano. Meron eh. May ginagawa. Merong nagawa, di ba? Nagawa. And now, kung ano man ang kalalagayan natin, kung ano man ang pinagdadaanan natin, yung 12 basket na yun na puno ng tinapay, it is a remembrance na meron pong ginawang milagro ang bawat isa, ang Panginoon sa buhay natin. Alam niyo po, kapag titignan niyo po, no, ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga disipulo, ako yun eh. Ako yung nagmilagro kanina lang. Pinakain ko ng 15,000 katao. Ang limang tinapay. 2 isda. Pero sumata pa. Ako yung gumawa na yun. Nakita at naranasan ng mga disipulo. Alam niyo po, unlike the first miracle, if you remember, yung ano ba yun? Water into wine? Turn water to wine. Wala First wedding yun. Oh, and then that was the first miracle. Wala ang mga disipulo doon. And yet, nanampalataya sila doon sa pamamagitan ng kinuwento lang. Pero ito, naranasan at nakita, na-witness nila. At ganun din po tayo, di ba? Kapag naiisip natin ang mga bagay na nagawa niya sa buhay natin ng Panginoon, siyempre, yun yung sinasabi natin na, oo nga, no, may ginawa ang Panginoon sa buhay natin. Bakit ngayon pa rin tayo puso? And when Jesus said, it is I, now I remember, it is I. I am the bread of life. Pananampalataya na kung saan anuman ang ating dinaranas ngayon, kung meron kang Kristo sa buhay mo, kapatid, manampalataya ka, makakaraos at makakaraos tayo. Remembering the 5 loaves, sa totoo lang po. At habang siyempre ginagamit natin yung pananampalataya sa paghihintay, alalahanin po natin ang mga mabubuting at magagandang bagay na nagawa ng ating Panginoon. Yung 12 basket na merong 5 tinapay. Kaya pala naisulat eh. Kaya pala specifically si Juan, hindi niya tinanggal yung talata na yun for us to remember na really Jesus is the bread of life. Na pandemic man tayo ngayon, di ba? Alam mo, yung pandemic, mami, dito natin natutunan kung ano yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Appreciate. Yes, na-appreciate natin. Totoo lang, kung hindi na pandemic, marahil sa buhay ko, hindi ko maintindihan yung verse na yun. But now, salamat din sa bawat sa ladies na kung saan binigay ang insight na to para ito ang ating pag-usapan. Bread of life. Tinapay na nagbibigay ng buhay. At kung sa tingin mo, kapatid, kung nandiyan ka man, hindi mo pa natatanggap ang Panginoon Jesucristo. Yung tinapay na nagbibigay buhay. I mean, not buhay for this world, but buhay na walang hanggan. Kapag lumapit ka, hindi ka magugutom. Kapag nanampalataya ka, hindi ka mauuwa. At sabi niya nga sa kanyang salita, in John 14:6, sabi niya po diyan, I am the way, the truth, and the life. This is Jesus saying to us and answering to us sa mga ating katanong. And really, sabi po ng Panginoong Jesucristo, no one comes to the Father except through me. Kaya kapatid, kung nandiyan ka man, nakikinig ka man sa
Zoom na to, sa recorded Zoom na to, kung nais mong tanggapin ang ating Panginoon bilang tinapay ng iyong buhay, maaari ka sumunod sa panalangin na to. Let us pray. Panginoong Jesucristo, sige po, ipanalangin mo yung kapatid. Panginoong Jesucristo, patawad po sa aking mga kasalanan. At sa pagkakataong ito, tinatanggap kita bilang tinapay na nagbibigay ng buhay. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, bilang aking Panginoon. At magmula ngayon, Panginoong Jesucristo, ikaw na po ang manguna sa aking buhay. At maaari po ba, naisulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. At nananampalataya ako, Panginoon, na ako ay may buhay na walang hanggan dahil tinanggap. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa lahat po na nanalangin ng mga katagang ito, let me pray for you po. Panginoon, ikaw ang higit nakakabatid sa bawat sitwasyon ng mga kapatiran ko na naririto ngayon, Panginoon. Mga ilaw ng taanan, Panginoon. Marahil, Panginoon, nauuhaw, nagugutom na po ang bawat isa, Panginoon. Pero nananampalataya kami, Panginoon. Ikaw ang aming tinapay na nagbibigay ng buhay, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, sa aming pananampalataya, Panginoon, alam namin, Panginoon, na magkakaroon ng kalutasan, Panginoon, ng lahat ng aming nararanasan, Panginoon. Dahil ikaw ang aming kasama. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, ang ina ng tahanan na kung saan, Panginoon, nangihina din po, Panginoon. Sa kanilang kapagalan, Panginoon, tunay, Panginoon, na nakakaranas po ng kahinaan, Panginoon. At ikaw po magbigay ng kalakasan. Sa bawat partner, Panginoon, Lord, kaya mo, Panginoon, na minsan pa, Panginoon, palalakasin mo po kami, Panginoon. Patawad po, Panginoon, kung napukulang man kami, Panginoon. Pero alam namin, Panginoon, ikaw ang nagbubuo ng lahat, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kapag lumapit kayo sa iyo, Panginoon, hindi kami magugutom at hindi kami mauuwaw kailanman, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa fellowship na to, Panginoon, the Ladies Fellowship, na patuloy mong ginagamit sa pamumuno po ni Ate Presi, Panginoon, at kanyang mga core, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kalakasan na patuloy na ihihag ang iyong pagmamahal, Panginoon, through this Zoom fellowship, O God. Salamat po muli, Panginoon, at maraan po namin binibigay ang papuri, ang pasasalamat sa nag-iisang Diyos na buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.